alam ko na. Ako una magiging sa'yo. Happy birthday! Jasper, okay ka lang? Hindi. Iyoko yata nito eh. Child actor noon. Jasper, huwag ka naman nang umalis. Tutok sa pag-deliver ng mga linya. Galit yata sa akin si Gabi. Ngayon, pagde-deliver ng mga package ang pinagkakaabalahan niya. Aksidente lang daw ang pagpasok niya noon sa showbiz, pero hindi tsamba ang pagtanggap niya ng mga acting award. Ngayong gabi, samahan niyo kong kamustahin ang actor turned writer na si Lester Lianzang. Sakto, ito na yung aking pinadeliver. Ma'am Pia po. Yes po. Apo. Thank you. Okay na po ito. Apo. Okay, thank you. So, i-end ko lang. Lester? Lester, parang familiar ka. Apo. Ikaw si Lester as in Lester Lianzang? Ay, ikaw nga! Apo. Wow naman! Hindi ko akalain na ikaw si Lester Lianzang. May Lester dito pero iba apelido. Apo, yan po talaga apelido ko. Parang huli kitang nakita, nagti-TV show ka. Apo. So, ngayon, nagra-rider ka na? Yes po. Talaga? Wow! Nakailang biyahe ka na ngayong araw? Bali, pang-apat ko na po kayo. Pang-apat na? Apo. Ay, nako. Baka ginutom ka na or nauha. Pasok ka muna. Ay, sige po. Pwede ba tayo magkwentuhan? Pwede po. Sige, pasok ka. Sige po. Nakita ko po. Binaril niyo si Tonton. Binaril mo si Tonton. Papa. Si Lester Ferrer Salansang, ipinanganak noong July 3, 1985. Sa showbiz, nakilala siya bilang Lester Lianzang, ang dating child actor na nadiskubre noong siya'y 4 na taong gulang pa lang habang namamasyal sa mall. Kasama ko yung lola ko, na mami ko, yung kasi nagpalaki sa akin. So, Lola Mami, si Lola Mami. Lola Mami, tawag mo sa kanya? Apo, sa isang mall. Okay. Tapos, nahiwalay ako sa kanya. Okay. Di ba kadalasan mga ganong edad, ang bata iiyak na lang, Oo. magmamaktol o magwawala. Ako ang ginawa ko nun, nagtanong ako sa mga sales lady. Tapos dinescribe ko yung lola mami ko. Ate, nakita mo ba yung mami ko? Ito yung itsura niya, ito yung damit niya, ganito. So dinidescribe ko siya. Sabi yung sales lady, oo, nakita namin, pero bago namin ituro sa'yo, kanta ka muna. Siyempre ako, sinabi talaga. Siyempre ako, gusto kong makita yung mami ko. No, sige, kanta. Ang naalala ko pa, ang kinanta ko nun is Unchained Melody. Wow! Ay, siguro yun yung sikat nun. Tapos, okay, sayaw ka naman. So, sayaw. Okay iyak ka naman. Para ako nag-audition sa mall. Parang ganun yung nangyari. Hindi ko alam, nung time na yun, marami na kasi nanonood, may mga nanonood ng tao. Andun na pala yung lola mami ko. Tatawala sa akin. Habang nagpapakitang gilas, isa na pala sa mga nakapansin kay Lester ang dating aktor at talent manager na si Tonette Macho. Tinanong yung lola mami ko na, uy, okay tong anak mo, apo mo ha. Baka gusto niyang itry mag-artista. Umuo. Tapos doon na nagsimula. Nagdire-diretso. Tapos ang pinaka-first na project ko is movie agad. Ang title is Pakasalan Mo Ako with Aga Mulak, Jan Estrada, Gabi Concepcion, and Janice de Belen. Okay. So anak ako doon. So yun, doon nagsimula lahat. Sa sumunod niyang proyekto, nakasama si Lester sa pelikulang Shotgun Banjo na pinagbidahan ng action star na si Zoren Legaspi taong 1992. Pero ang pinaka-memorable daw sa kanya, ang maging bahagi ng movie adaptation ng Pinoy superhero na likha ni Mars Ravelo, ang Darna, ang Pagbabalik, taong 1994. Ano yung mga parang pinaka-naalala mo tungkol sa time na yun sa career mo? Sa akin yung Darna. Darna, okay. Ni Miss Angelina Tabayari. Oo. Ako si Ding. Nga pala, no. Ikaw rin pala si Ding. Ako yung may dala ng bato. Oo. So, ilang taon ka noon? 9. Sa kanyang sumunod na proyekto, pinarangalan si Lester bilang Best Child Actor ng GMA Telecine Baghari Awards para sa TV special na 4.
Pero ang biggest achievement daw niya sa kanyang career ay nang makatanggap siya ng Best Child Actor Award mula sa Metro Manila Film Festival at FAMAS para sa pelikulang Saranggola. Nanood po kami ng sine ni Papa. Piloto po yung bida. Eh di ba yun ang paborito mo at pangarap mo? May pinapasabi nga pala si Papa. Ano raw? Baka po magalit kayo eh. May punto ba nung bata ka tapos nagtatrabaho ka na ginusto mong magpahinga muna? Hindi din. Hindi. Na-enjoy ko talaga siya eh. Natuwa talaga ako sa pagiging artista. Na-enjoy ko talaga siya. Dito na ako ha. Wala ka nang dapat pang katakutan. Ano po? Ang naalala ko kay Lester noon, napakabait na bata at masunurin. Tapos palagi siyang nakangiti. He has helped me so much. I got affected dun sa mga ginawa niyang mga arte niya in front of me, mga eksena namin. Sa tingin mo, Insan, maanalan na kaya tayo sa kaso? Hanggat nasa panig kayo ng katotohanan, wala kayong dapat ikatakot. Pero sa kanyang pagtanda, dumating daw sa awkward stage ang showbiz career ni Lester. Kumusta sila? Nahuli na kayo eh. Nagpunta sila ni Javier sa Singapore. Dahilan kung bakit siya natigil ng matagal sa pag-aartista. Buti nakatakas ka. Ako muntik na naman ako mahuli. Nagmamature na yung itsura, even yung galaw, syempre, yung pag-arte. Parang hindi na ako mailagay sa role na anak. So, nung nakita nila ako na parang medyo alanganing stage, naglaylo ako ng onte. Kasi ang naging roles ko na, adik. Ang laki ng difference. Opo, hindi naman ako pwedeng ilagay din as tatay. Kasi hindi pa rin naman, hindi pa pwedeng gawin. So, doon nag-struggle ng onte yung career ko bilang artista. Noong nakaraang taon, pagkakataon na raw sanang ma-resurrect ang showbiz career ni Lester na makasama siya sa isang TV project. Pero nagkataon namang nagsara ang kabilang stasyon at isa raw si Lester sa natanggal sa programa. Meron bang sama ng loob na kalagitnaan ng pandemic tapos nawala ka sa show na ginagawa mo nung time na yon? Na-depress talaga ako. Sobrang nahimik lang ako sa bahay. Gitara lang ako doon. Tapos unti-unti, mga tropa ko nag-chat sa akin. Oh, balita sa'yo, ganyan-ganyan. So, at least andyan pa rin yung mga kaibigan ko na hindi naman ako iniwan during pandemic. Ano ba yung huling project mo? After nung regular show ko, nagkaroon pa ako ng isang indie film under Direk Carlson Jover, yung Hadlock. Hindi mo lang pagsugiran si Manang mo. Kabudlay man sa imo nga kastorya ah! Hindi pwede nga hindi, no? Si Manang lang makabulig sa pampiyansa mo. Tali na gani ho. Pagkatulad na rin yung bata ni Bombay, pautangon na ako! Sige nga, naalala mo pa, pwede mo kami sampulan. Sige. Kagsin o naghambal sa imo nga imo inaalagyan, rayto po yung inaya. Kagsin o nagambal sa imo nga imo inaalagyan, rayto pa yung inaya! Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Para may pagkakitaan, pinasok muna ni Lester ang online selling. Ay, simulan ba? At para dagdag kita, siya na rin mismo ang nagde-deliver sa kanyang mga buyer. Mamaya ko na siya kakainin dahil babiyahe muna ako. Ito raw ang naisipan muna niyang gawin habang nagbabakasakali na mabigyan muli ng proyekto. 2 galon na dog shampoo with soap. Hanap pa tayo iba. Yung tita ko kasi, mahilig magluto yan. Actually, family talaga namin, mahilig magluto. So, gumagawa siya ng bagnet. Spicy Wow, bagnet! Yes, Okay. bagnet with, bagoong bagnet. Oh, wow! Bagoong bagnet. Yes Okay, po, specialty niya yun. Yes po. Tapos meron din kaming friend na supplier ng calamansi extract. Tapos may mga tropa din ako sa pagmumotor naman na nagbebenta ng helmet. So, reseller ako. Tapos yung mga accessories po para sa helmet, para sa motor, meron din po ako. So ikaw na rin ang magde-deliver? Ako na nag-deliver, opo. Ano ba yung mga kwentong rider mo? Meron na bang mga nag-cancel sa'yo? Na prank? Di ba minsan may mga ganon, yung fake booking? Opo, cancel and fake booking wala pa. Pero meron na akong yung kinabahan ako kasi nagpa-abono. Pabili service. 1.6 yung inabono ko. Laki, no? Pagdating naman doon, siguro mga 20 meters lang naman yung layo sa motor ko. Nakita ko na si tatay. Magkano yung abono mo? 1.6 po. O magkano yung fee? Parang 120 yata, 130. Ginawa niya ng 1.8. Sabi pa sobra na siya. Naranasan mo na yung kinukulit ka habang nasa biyahe ka? Meron po. Meron. Pero more on text naman.
Saka lagi po akong pag malapit na tawag na ako agad. Ang ilan daw sa mga pinaghahatiran niyang customer napapaisip kung siya ba ang dating child actor na napapanood nila noon. May nakakilala na ba sa'yo nung nag-deliver ka? Merong isa, yung bike shop. Okay. Paulit-ulit yung tinatanong, Sir, ano pangalan? Lester po. Kasi may picture ako dun sa app. Syempre makikita pero nila. yung apelyido ko, yung totoong apelyido ko syempre, dahil yung Liansang screen name ko eh. So siguro dalawang isip siya na, siya ba to? Kamukha lang, kapangalan mo. Kumbaga hinihintay nila na, opo ako yun, parang gusto nila ganun. Eh hindi naman ako ganun. Nagkaroon ba ng point na parang nahiya kang sabihin sa mga tao na ito yung ginagawa mo ngayon? Hindi po talaga. Hindi talaga. Talagang masaya ako sa ginagawa ko eh. Okay sa akin kahit sa akin hindi siya rider lang, hindi siya lang eh. Lalo ngayong pandemic, talagang kailangan natin sila. Sila talaga yung buo. Grabe yung pagiging frontliner nila yes, po, no? Opo. Ninyo. So, kasama na ako doon. So malaki rin yung nakukuha mo sa mga tip? Opo, actually, yung kinikita ko sa pag-rider, depende sa sipag. Pero kung talagang sa isang buong araw, let's say, maka 8 biyahe ka, lamang ka na sa sa minimum wage. Minimum wage, oo. So depende rin talaga sa iyo. Since marami ka nang alam na diskarte, sample tayo. Kung ako yung nag-book ha. Okay, sige. Okay, so bubook kita, okay. Opo. Sabihin natin from Antipolo to Cainta. Okay. Hello? Hello po. Hello, si Lester po ito. Opo. Lester, tanong ko lang kung saan ka na banda. Meron akong pinabook na yung delivery ko. Sa mga 15 minutes, nakalagay dito 15 minutes. Yes po, raratating ko po yan para mas mabilis. Okay, sige. Salamat. Okay po. Okay, tawag ulit ako. Hello, Lester. Opo, ma'am. Saan ka na banda? Isang kanto na lang po, malapit na rin po. Isang kanto? Saan kanto yan? Dito po sa may Tuguegarao Street. Ay, naku, parang malayo pa yan. Traffic ba? Medyo po, pero dito po kasi ako pinadaan ni Waze. Sabi kasi dito sa 15 minutes, lagpas 15 minutes na tayo. Naku, pasensya na po ma'am, pero sige po, magtatanong na lang po ako, baka po mali na 18. Sure ka ha, hindi ko to ika-cancel kasi Opo. baka naman mamaya dyan, may iba pa ako makuha, mas mabilis makarating dito. Ay, hindi po, mas mabilis po ako ma'am. So gano'n no, kailangan mahabang pasensya. Yes, and dapat talagang malambing ka din sa kausap. Kasi saka laging galang talaga. Nakikita mo na gagawin mo to for the next few months, next few years? Opo. Hanggat may bumibili. Hanggat may sumusuporta. Siguro kailangan umalis ako dahil sana sila nagkagalit. Saka lahat natatakot. Sabi nga po ni Aling Karing, swerte ko daw. Mama at papa ko daw kayo. Ang dating child actor na si Lester Liansang turned rider. Medyo makulimlim. Sana huwag umulan. Ngayon, isa na rin palang ganap na ama. Kaya todo kayod siya para matustusan ang mga pangangailangan ng anak. Doon sa pag-aartista mo ng 30 years, may naipon ka na rin ba noon? Meron po. Meron. May mga napundar ako and sa anak ko, may anak na rin po kasi ako, 11 years old na siya ngayon. Yung pag-aaral niya, di ko na napabayaan. Pero since itong pandemic, at talagang naapektuhan ako ng sobra, yung nanay niya ngayon ng parang palit muna kami, sub muna. Siya muna. Okay. Malaki na. Babae, lalaki? Lalaki po. At kamukhang-kamukha ko talaga. Hindi ko may tatanggi. Kamukha niya si Ding. Pero pag-amin ni Lester, matagal na raw siyang hiwalay sa kanyang asawa at nasa pangangalaga ng ina ang kanyang anak. Doon siya sa mama niya. Okay naman, nagkikita kami minsan pero since pandemic, bawal nga talaga yung madalas kami magka-chat, usap sa telepono. Yung mami ng anak mo, kamusta naman kayo? Okay naman po. Good terms naman po kami. Legally separated na kayo? Or inaayos na po. pa? Pero kasi parang kami na nagkakaintindihan. Parang din sa bata kasi. Pero okay kami. Meron na siyang boyfriend ngayon, meron ng girlfriend ngayon. Okay din kami kahit sa bata kasi yung anak ko talaga nakakaintindi. Bukod sa pag-aartista, bahagi rin daw ng buhay ni Lester ang musika. Katunayan, kabilang siya ngayon sa isang banda kung saan siya mismo ang bokalista at gitarista. Si Lester, pagdating sa music, sobrang masipag. Sobrang napaka-dedicated niya. Lahat ng mga kanta niya, galing based on sa mga experience niya. Kaya sobrang ganda. Pag napakinggan niyo yung mga songs niya, abangan niyo. Ano yung pinagkakabalahan mo ngayon as a musician?
May banda po ako ngayon, yung Cinco. Cinco, S-I-N-Q-O. Iba talaga yung spelling. Yes, and since pandemic nga, compose na kami ng kanta. Kumbaga ako nagko-compose and nag-a-arrange, tapos ilalatag ko sa mga kabanda ko. Di ba sabi mo, ikaw ay gitarista? Ako po, nag-gitara din po ako, nagbe-bass, konting keyboard, and nag-drums po ako. Pwede palang one-man band ka na, di ba? Opo, gumagawa. Dati po, naging racket ko rin yung gumagawa ako ng -1 ng mga artista. Di ba, talaga? pang out of town shows Mag-a-arrange ka? Mag-a-arrange ako ng kanta for them. Wow! Ang galing. Dahil mo lang ang ginagawa. Opo. Grabe, multi-talented. Ngayong may pandemya, marami sa atin kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Bagamat may marangal na pinagkakakitaan, hangad pa rin ni Lester Liansang na sana pumatok muli ang pagkakataon. Na sana hindi pa tuluyang nagsasara ang pinto na minsan nagpapasok sa kanya at muli niyang maipamalas ang angking talento. So ano yung namimiss mo ngayon sa pag-aartista? Siyempre yung mismong trabaho talaga. So gusto mo pa rin bumalik sa pag-aartista? Yes, opo, okay pa rin. And sobrang nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi talaga ako nawala totally. Unti-unti, mahina, pero ito pa rin, meron pa rin namang mga nag-o-offer sa akin. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Lester Liansang? Sa akin, napakarami. Sobrang dami ko natutunan bilang aktor. Never mo rin gamitin yung kasikatan or never ka rin gagamit ng ibang tao na after mong umangat, iiwan mo yung taong yun. Saka everyday talaga dapat maging masaya ka lang. Yun lang talaga. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.